Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Grabe, napakainit. Napakainit sa labas. Ako, nirape na ng dyaryo natin dito. Iwahiwalay. Dismembered newspaper. Binabati natin ang ating mga taga-pakinig. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Dyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. At syempre sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. At sa Central Mindanao, ito po niyang balingkod, Halacinto, nagsasabing isang malamig-lamig, mainit-init na hapon. Hello, howdy. Mga kaigsunan, ni Anapunta sa adong tulumanon ng Radyo Mindanao. O kumusta mo karong adlaw? Hinaot nga nata sa maayong pangisip, sa maayong panglawas, sa maayong tanan-tanan na basta maayong mga kaigsunan. Asa-asa mo karon, naman mo sa inyong balay, naman sa inyong tugkaran, o naman mo sa laod, naman mo sa bukid, asa dapit mga kaigsunan. And welcome sa atong tulumanon, ang Radio Mindanao. O sa atong mga silingan, sa atong mga parokyano, sa atong mga igsuunan nga mahigugmaon sa demokrasya, mahigugmaon sa mga silingan, mahigugmaon silang lawas, maayong hapon kaninyong tanan. O welcome sa atong tulmanon kining Radio Mindanao. Kinilang gihapon ang inyong kauban, ang inyong parente, gikan pa sa tao nga sa una, gikan kadamog si Eva. Kinilang gihapon ang inyong igsuon si Abdel Disa, musangpit kaninyong tanan mga kaigsunan padayon. Hala, pag mata na mo diha, kay maminaw na po da, daghan na pong mga chismis ang among ipaabot diha sa inyo ha. Aron nga mabalansi nato ba, unsay mga panghitabo, unsay mga chismis nga gikan sa Zamboanga, gikan sa tibuok Mindanao, gikan sa Pilipinas, Cebu. Yun yung Pilipinas. Pilipinas, Cebu. Sa Pilipinas, mga kaigsunan, aron nga masayod taon sa mga kalihukan, unsay mga chismis dire. Ay, grabe mga kaibigan. Kaninang umaga, nagkaroon ng lindol. Nag-report sa atin yung ating Bureau Chief sa Davao City, sa Davao Region, si Malu Cablinda. At sinabing na dalawa ang kataong sugatan matapos na mabagsakan. Nagdag-collapse yung waiting shed. Habang nandoon sila, 4.6 yung magnitude mga kaibigan. At nahagip din ang ilang mga lugar sa Eastern Mindanao. Sa tapit ng sa Davao? Oo, sa Davao mismo. Yung sentro ng lindol. Oras mo na siya? Kanina, ang tawag sa atin siguro mga alas 10 Alas 10 nangyari. Kaya mabuti na lamang mga kaibigan at hindi grabe yung nabagsakan nung nag-collapse na waiting shed. Alam niyo talagang napakahirap ng lindol kasi walang makakapag-predict kung kailan magkakaroon ng lindol, kailan tatama, saan lugar. Ang tanging nakakaalam lamang yan yung ilang mga hayop. Dahil yung mga hayop, meron silang parang sensor sa kanilang katawan. Maalala ko yung sinasabi mong ipis kahapon Nagsilabasan yung ipis dun sa, dun sa bahay namin. Sabi ko, bakit? Baka na doon yung bruha. Hindi, ang nasa isip ko, baka magkaroon ng lindol? Lindol So, nangyari yan doon nung doon ako sa kabila rin nung nagkaroon ng lindol, nagsilabasan yung mga ipis. Talaga?
Hindi yung sa ano, hindi lang kinabasan dahil sa buhay Hindi, ngayon, doon sa walang hiyang babaeng pinagmumura yung mga kamag-anak at mga pamangkin niya. Nako mga kaibigan, talagang dapat mag-ingat-ingat tayo dahil mahirap yung ma-surpresa tayo ng lindol. Mabuti kaninang umaga kung natapat to gabi katulad ng nangyari sa Surigao, nako napakahirap. 'Di ba mga kaibigan? So konting ingat at mahirap na hindi tayo maging handa. Pero sa ngayon itong ating pamahalaan, meron silang mga earthquake drill na ginagawa, 'di ba, sa Maynila, sa Visayas, sa Mindanao. So lagi nating pag-ingatan mga kaibigan. Huwag nating kalimutan ang kung paano kung sakaling magkaroon ng lindol, anong utang gagawin natin, 'di ba? Kung kayo nasa loob ng bahay, maghanap kayo ng matibay-tibay na mesa, doon kayo sa ilalim. Sa ilalim ng mesa maglagay, o kaya pag walang mesa, doon kayo mag-stay sa corner ng inyong bahay o kahit anong structure dahil yan ang matibay. Nandiyan yung poste. At kung nasa commercial building naman kayo, lumabas kayo ng kalye, doon kayo pumunta sa open space. Dahil alam nyo, yung lindol hindi naman nakakamatay talaga. Ang nakakamatay dyan yung pag nag-collapse yung mga building at nabagsakan ka, di ba? O kaya magkaroon ng tsunami. Itong tsunami, mahirap yan. Katulad yung nangyari ng panahon ng Ondoy. Wala nga lindol pero kita nyo naman yung tindi ng baha nung binigay dyan sa Leyte. Anyway, kinumpirma naman mga kaibigan ng PhilBox na umabot na register sa Richter scale ang 4.6 na magnitude na lindol. At nako, kailangan mag-ingat. Alam niyo naman itong ating bansa nasa tayo nasa kasama tayo sa tinatawag na Ring of Fire. Dahil nasa equator tayo ng daigdig. Yung Ring of Fire na yan, maraming mga bulkan sa ilalim ng ating karagatan. At yung bulkan na yan, very active yan. Everyday, minuto, gumagalaw yan, nagsishake yan. At kaya lang, pag talagang sobra na yung lakas ng lindol, ayan ang nagkakaroon ng pagkilos yung mga plates ng ating daigdig. Dahil sa pressure. And then, pag malakas, ayan yung nagkakaroon ng tsunami. So, ingat lamang dahil ang Mindanao, nahagip na tayo. Kailan ba? 1976, di ba? Yes, sir. Yung lalawigan ng Sulu, nandiyan ng active yan. Sa Maynila naman, yung Marikina, yung fault line na tinatawag nila, it cuts through Marikina City. Kaya nakakatakot. Kaya kung magpapatayo kayo ng bahay o bibili kayo ng bahay, alamin nyo muna. Sa PhilBox, tignan nyo kung meron bang nakapaloob ba sa fault line yung lugar ninyo. At mahirap. Mahirap ang makabili ka ng bahay, bigla natutulog ka, biglang dumating yung lindol. Napakahirap mga kaibigan, konting paghahanda. Sa Surigao, nasa Surigao bitaw mga kaigsunan, nakita ninyo ang balay nga gihatag sa iyang anak nagtrabaho sa abroad ng taon. Gwapo kay itong balay, pero ang yuta di ay katong gitirikan sa iyang balay, agianan dito sa kuwan, kanang agianan dito sa linog mga kaigsunan. So mao to nga hala, naguba dito yung balay, kaluoy po istiguang bag ora ba itong nagwapo na kayong lambi kay tanaw ba yung balay, tanaw ni mo pagkita ito sa television. Unya pagka kuan kita ni mo pastilan gwapo kay pero nahugno kay sunan kay miagi man dito may nga nila fault line man dito nya ang gitirakan gipatukod ang balay agianan man dayon sa kanang mabuak bitaw ng kuan, mabuak bitaw ng yuta dito gud na miagyang yung ang kawan nabuak jud ng yuta dito tunga sa iyang balay na mao to nahugno mga kaigsunan kaluoy po may gani ang tiguang wala po maunsa nagkagawas man siya mga kaigsunan. So kinahanglan kitang mga kining maghimo ganit tagbalay, magtukod ganit tagbalay, kanang balay nga medyo dako-dako o unsa ba sagdi lang nang barong-barong diha, pero katong mga gatos nga libo, di libo na mga kaigsunan kinahanglan nga ipatanong sa atong mga sa mga tao diha sa PhilBox kay
basig kanang inyong gipatindugan og poste balay ninyo basig agianan na sa linog, di ba? So delikado na, sayang ba magigsunan? O magsayang ta sa atong bahandi, sa atong balay nga ug pananglit na ay maksidente sa atong pamilya bukuyag lang si Bagko in town, di ba? No, makaluluoy pod mga kaigsunan. So ang kita mga ginikanan na may ang gobyerno natin o sigig pahinom doon sa tuwa na ay mga drills so niya kita po diya sa balay mag-drills po da Kaniha practiceon po ng atong mga anak, di ba? Tama. Kaniha siguro mga alas 9:50 man to linog ay may hapakang magnitude 4.6 nga linog. Ito yung report na binigay sa atin ng ating Bureau Chief. Sabi niya may hapakang magnitude 4.6 nga linog sa Davao City. Kinisubay sa gipagulang report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung asa duha ang nahimong samaran sa maong hitabo. Alas 9:50 kaganinang buntag giuyog sa linog ang dakbayan diin nakasento kini sa siyang 9 ka kilometro sa norting bahin. Subay pa sa pillbox tectonic ang nahimong tinubdan sa maong pag-uyog diin na sinati usab ang intensity 1 sa Kidapawan City sa North Cotabato ang maong linog na sinati sulod sa ika-5 kasigundo ug walay one aftershock kanihara atol sa maong hitabo na hugmag usab ang waiting shed sa Teodoro Palma Hill Elementary School sa Quirino Avenue sa Davao kun asa duha ang biktima ang nakahiagom og samad sa ilang ulo. Naila ang mga biktima nga silang Maria Teresa Pusta 43 anyos nga taga Bangkal og si Fe Yu sa 66 anyos retiradong maestra nga taga Kubkub Buhangin kinsa galing gipangdala sa Southern Philippines Medical Center. Yan ang report ng ating Bureau Chief na si Malu Cablinda. Pero nga may say update mga igsuon. Ang update sa linog subling nakasinati og linog ang Davao City ala 1:16 kaniha dunay kini gikusgong magnitude 2.9 nga nakasento sa 11 kilometro sa norteng bahin sa Dakbayan sa Davao. Grabe. Bitaw no mga kaigsunan no. Mauna linog na dito sa Davao mga kaigsunan, duha pod ang naangol kay dito lagi sila lipong ko ni atong waiting shop no. Mao litratong gipadala ni Malu. Ang poste mismo collapse. Ang poste wala say naka na poste. Murag nagdungan man na siya dire kay ganina alas 10 alas 9:50 man Dili po kusog kay hangin diri ganina. Nag-ulan ko kusog kay mag-ulan po diri ganina mga kaigsunan. Ganina ba? So dito din sila naglinog po dito sila pastilan unsa no. Kinsa may tawgon nato karon kinahanglan mga kaigsunan kita mag-drills po ba atong praktiso na ang atong mga anak, ang atong mga silingan, ang atong pananglit nga na ay mahitabo na ay kalamidad kining ilabi na jud kining linog kinahanglan ni nani atong buhaton kinani para wala ba'y mahay ba nahimo na natong tanan nagpractice ba may nagdrills ba may sa among tukaran sa among balay kung namay gani mahitabo so wa man tay mahimo na para sa nang nahimo na nag-happen karon sa Davao murag intensity 4 something na di ba intensity 4 intensity 4.6 4.6 kusog na ngayon nya 5 ka segundo dugay ba na 5 ka segundo buihap ka 1 2 3 4 5 dugay no 5 ka segundo dugay ba ng mga kaigsunan di ba so unsa may buhaton nato pananglit nga na syempre pud ta malimot nga kana bitong mulakaw gano kana maglinog bitaw kinahanglan mo pungko ako ganan sa una ay go dito sa Basilan mga kaigsunan naglinog bitaw na dito sa radio station na mo dito sa Basilan hala kapit gana matumbang among tower dito uyog nalipong yung taon ko basta kamang ko dito sa gawas dong kamang na pag-abot suka ko abot dito sa gawas kay lagi murag lahi no basta ka ganing mulinog na ganin na siya uyog na ganin na pungko dayon dong nawadto dayon kag mo kuan ka ba kanang pananglit nga wa na gid kay diha ka sa building mga kaigsunan kailangan mo kamang jud ka
kamang paingon dito sa gawas aron nga makasafety ka ba kay lagi na mga hulog di awa na jud layo ka gawad di ka magkakamang dito sa gawas pangitan na lag mga mesa diha nga kanang murag ligon-ligon didto ka sa silong sa mesa didto ka magtago og sampungin unang imong ulog bisag unsa diha basta kay dili ta igo niya ng mga debris maigo niya ng mga unsa may mahulog dito sa taas di ba? So, kinahanglan magabi gani na pananglan gabi na jud kay mga flashlight ya sa imong kilid na kay unsa diha mga flashlight importante kay ni kay maglinog gani na mapalong man ng suga so ngit-ngit kay mga hisunan. Kinahanglan kanang imong flashlight dali na sa imong bulsa o kanang bisan kanang lighter lang bitaw na man ay suga di ba? So mao na ka kinahanglan banhalabi ng lighter, cellphone, amatay flashlight. Na, flashlight bitaw sa mga flashlight man na. So, kuha itong paslight dito. Mauno na. Kuha itong paslight dito. Anyway, so ayan mga kaibigan, yung pinaka-latest na balita, nagkaroon ng aftershock. Isang aftershock ang naitala kaninang 1:16. Dyan sa Davao City pa rin. Pero mahina to, magnitude 2.9. Pero mga dakong 9:50 ay nagkaroon ng lindol, 4.6, dalawang sugatan. Matapos na nag-collapse yung waiting shed sa labas ng paaralan. Sana, hindi naman sila masyadong grabe. So yan mga kaibigan, kailangan ingat tayo. Meron na ba tayong telepono, PA? Hindi pa rin natin matawagin yung Samselco. Alam nyo mga kaibigan, tumaas yung billing ng kuryente. Hindi natin na malaman kung bakit tumaas. Marami tayong reklamo after na, hindi natin natawagin yung Samselco kahapon. Marami mga nag-text, mga kaibigan. At tumaas daw yung billing ng kuryente. Gusto sana nating malaman sa Zamboanga City Electric Cooperative ang dahilan kung bakit tumaas ang kuryente. Maraming nagreklamo. Tumaas daw ang kanilang kuryente. Hindi naman nabago ang kanilang konsumo. At nais din natin alamin sa Samselco sana yung bakit hindi nila makasuhan yung mga bahay na pinutulan nila ng mga illegal wiring connection. Hindi naman dahilan yung walang gustong magtestigo. By the mere fact na nakita ninyo na may illegal connection yung bahay na yan, dapat yung may-ari ng bahay o sino man nakatira dyan, sampahan na ninyo ng kaso. Kailangan pa bang i-memorize yan, sweetheart? Since wala tayong access at wala kaming telepono, PA, bakit wala tayong telepono? Natawag na ba sa PLDT yan? Oo. Kasi marami tayong nais itanong sa Zamboanga City Electric Cooperative. Pakitawagan at hanapin nyo si Ferdy. Sino ba yung PIO nila? Si Ferdy. Ferdy. Dahil marami tayong itatanong sa Samselco. Dahil yung mga katanungan ng mga mamamayan, ng mga consumers. Kailangan malaman natin. PA, pakihanap si Mr. Ferdy Rodriguez. Ayan yung spokesman ng Samselco Circus. Tapos nag-blackout kanina, kalahating oras. Maraming lugar ang nag-blackout. Ano kayang dahilan? At pag nakausap natin si Mr. Ferdy Rodriguez, tanungin na rin natin. Ferdy Rodriguez, pa sino ba yung dyan? Si Ferdy. Basta hanapin mo Ferdy. Ewan ko, Ferdy Rodriguez ba? Siya yung parang in charge sa information department yata ng Zamboanga City Electric Cooperative. And then, tanungin na rin natin mga kaibigan kung ano ang latest doon sa IMC. At ano na ang kasalukuyang financial status ng kooperatiba. Anniversary yata nila Kailan ba? Anniversary? Mag-anniversary pa ba sila? Baka ano na naman yan. Bongga na naman. Dati, nagpa-presko niyan. Diyan pa sa Pasunangka, sa isang restaurant sa Pasunangka. Nagpa-presko yung Samselco, yung dating manager.
At nako, imagine sa restaurant nagpa-preskon. Pagkatapos ng preskon, may mga bibinigay pa sa mga ibang umattend dyan sa preskon na yan. So, tignan natin. Kailangan malaman natin kung ano ang nangyayari sa ating kooperatiba. Alam nyo ba mga kaibigan, ako, ito na naman. Magkakaroon na naman ng oil hike, price hike. Nakpo. Kawawa na naman ang mga mamamayan ito. Dahil siguradong tataas na naman yung singil ng mga driver ng jeep, ng bus, at ng tricycle. Lalong-lalo na dyan sa Zamboanga City. Grabe yung mga tricycle driver dyan kumaningil. Imagine, 3 kilometro, 50 pesos. Sa gabi, doble yan. Tumataas pa kasi gabi na raw. Pag umuulan, doble pa rin ang sigil niya kasi umuulan. Para bagang tumataas ang presyo ng gasolina tuwing gabi at tuwing umuulan. At tapos, meron pa mga tricycle driver dyan. Pag nakita nilang matanda yung, yung pasahero, para, magkano ang bibigay mo? Magkano ang bayad mo? Kawawa naman. Walang magawa yung mga otoridad dyan. Yung Land Transportation Office, yung LTFRB, yung Traffic Police Department, yung mga traffic enforcers ng City Hall. Ako po. Pakamahal. Buti pa sa Davao. Sa Davao City, alam mo, yung mga kaibigan, yung tricycle doon sa barangay lamang. Ayun ang maganda. Oo, within the barangay lang sila, pabalik-balik. Tapos, ang, pag sumakay ka sa barangay, naka-fix ang bayad niyan. Siyam na piso, 8 pesos, 7 pesos, or 8 pesos per tao. Ngayon, yung mga tricycle sa Davao City, mga kaibigan, pag nagpasada sila, pwede sila mag-pick up kahit saan, within the barangay, along the way. Para silang jeep. Parang jeep, no? Pwede mo sulod sa... Pwede, pero meron silang certain route. Pag isa lang pasahero, sinabi niya, dito ako bababa sa ganito, okay, dadaan siya ron. Pero pag may mga ibang pasahero, ang daan sa kabila, dadaan mo na sa kabila, saka iikot. Pero ang bayad dyan, 7 piso lang. Pero pwede silang pumikap ng mga pasahero. Di ba? Ang ganda. Special mandre. Sa Zamboanga City, pag sampa mo pa lang, pumapatak na agad 50 pesos. Imagine, dyan sa Tetuan hanggang sa Ateneo, sa Tumaga. Ang sigil ng mga driver, 50. Pag galing ka ng Tetuan, pupunta ka ng Southcom, ang singil, 70 pesos, 70. Nako. At pag natapat ka na naman dyan sa mga swapang na driver ng tricycle, dyan sa pier, nako po. Ay, grabe. Pag bumaba yung pasahero, nakita ng driver na medyo bagong salta. Sabihin ng pasahero, dyan sa gantong hotel, 300, 200. Grabe, mga kaibigan. Ayan ang problema niyan. Diba? So, talagang kailangan dito political will. Pag walang political will yung gobyerno upang masawata itong gantong klaseng problema, talagang nandiyan pa rin yan. Hindi magbabago ang takbo ng pamahalaan. Lalo-lalo na dyan sa Zamboanga City. Mabuti sana kung yung namumuno dyan sa Zamboanga, yung alkalde katulad ni Inday Sara, yung mayor ng Davao City. Yung sheriff nga, sinapak ni Inday Sara. Sinapak niya ng paulit-ulit dahil sabi niya, wag niyo munang i-demolish yan dahil magkakagulo. Antayin niyo muna ang pagdating ko dyan. Yung sheriff nagtatapang-tapangan. Sheriff ako, meron akong pinatutupad na utos ng korte. Di pinademolish niya, di nagkagulo, batuhan. Ako. Nung dumating, talagang nagrambulan. Nung dumating si Inday Sara, ang una niyang ginawa, hinanap yung sheriff, saka sinapak. Ay, nakita na ako sa TV. Nakita na ako itong gikuan na yun ni Kuan. Kulata, di ba? Kulata na yun sumbag dito sa likod. Sumbag, igo sa ulo, igo sa likod mga isyung nakita ko sa TV, no? Katong sheriff bitaw. May political will ba? Hindi naman magagawa ba ng mayor mo yan dito dyan sa Zamboanga City? Buti sana kung Zumba yan, pwede pa. Pag Zumba yan, si Alcalde Beng Climaco.
Pero pag political will, si Inday Sara. Strong political will. Ganyan lang yan mga kaibigan. Kaya marami ang walang disiplinang mga motorista sa Zamboanga City. Problema dyan, yung mga motorsiklo, yung mga motorcycle riders. Pasok dito, soksak dun, soksok dito, saksak dun. Walang signal. Kaya pag maraming aksidente ng mga motorsiklo. Marami ang napapabalita mga kaibigan. Pero alam niyo naman motorsiklo, hindi natin malaman kung bakit napaka-undiscipline ng mga maraming sa mga motorcycle riders. Kaya naman dumami parang langgam yung motorsiklo sa Zamboanga City ngayon. Ang dami. Siguro, alam mo kung bakit marami yan? Dahil sobrang mahal maningil ang mga tricycle driver. Kung katulad ng Davao City ang pagpapatakbo ng tricycle dito sa Zamboanga, masaya yung mga publiko. Bakit naman sila gagastos pagbabayad sila sa installment sa motorsiklo ng 2,000, 1,500 o 500 sa buwan, di ba? Kasi persado sila dahil matindi maningil ang mga tricycle driver. Namimili pa yan. Tapos yung mga fare matrix yan, hindi naman nasusunod. So yun ang problema dyan. Kaya nadagdagan pa yung problema. Marami nang problema sa mga pampasaherong jeep Kita niyo mga kaibigan, pagdating ng hapon, ang dami nakasabit. Bawal yan. Walang sumasagot sa Samselco. Hoy, Samselco! Ito ba ang telepono ba, be? Kita niyo yung mga biyaheng talabaan. Nakasabit sa likod yung mga pasahero. Minsan sa bubungan pa. May mga estudyante. Marami na aksidente dyan. Hindi natin malaman bakit hindi hinuhuli ng mga traffic enforcers, ng mga traffic policemen, ng mga LTO, mga teams ng LTO. Tapos makita mo yung mga LTO nagche-checkpoint sa mga barangay roads, sa tetuan, yan. Napakagaling. Ang pinapapara dyan, yung mga tricycle, yung mga truck. Problema, LTO. Alam mo kung bakit? Kasi dyan sa Santa Barbara, yung mga sasakyan, mismong sasakyan ng LTO nakaparada sa gitna ng pedestrian lane. Di ba? Kita ko doon diha. Palagi yan. Pedestrian lane mismo, diha nakaparking ang mga sakyanan diha sa LTO. Di ba pangit tignan kasi yung LTO mga kaibigan na nagpapatupad ng batas trapiko. Tapos sila ang numero 1 lumalabag dito. Katawa na lang yung taon-taon. Unsa man ang sila, diba? Kaya nangyayari, ginagaya ng mga iba sasakyan. Nakaparada na doon yung sa pedestrian lane yung sasakyan ng LTO. Meron pang paparadang pribadong kotse sa side ng sasakyan ng LTO. Diba? Kakalungkot. Grabe. Hindi natin, dapat ito matigdan to ni Attorney Aminola Abaton. Kaibigan natin to. Yung Regional Director. Kaya lang, palagi yatang nasa pagadian. Hindi naman natin na malaman kung bakit napapabayaan ng mga manager, yung OIC, director dito sa Zamboanga, District Office. Di ba? Pumasok ka dyan sa loob ng LTO, makikita mo yung mga empleyado naglalaro ng game sa cellphone nila. Alam ko yan, dahil nagpa-renew ako ng lisensya dyan, nakita ako kunyari, hindi naman nandun lang ako, nakamatsyag sa kanila. Naglalaro ng racing ba? Yung car racing sa cellphone. Imagine mga kaibigan, oras ng trabaho, naglalaro ng games. Mayroon pa naman batas ngayon yan. May batas karoon nga. Civil service yan itong mga late, itong mga tardiness, itong mga mag-absence. Ganyan na dapat na ginagawa ni Atty. Aminola Abaton ala Tatay Digong Duterte. Pag yung empleyado na laging absent, laging late, naglalaro ng games, ipatapon sa ibang lugar. Di ba? Transfer. Mayroon pa yung pagdating sa opisina, magkolerete pa, matagal pa, ayos pa. Mga isang oras bago trabaho. Pero in fairness naman kay Director Aminola Abaton, yan ang isa sa pinakamagaling na director, regional director ng LTO sa Mindanao. Imagine mga kaibigan, kita niyo yung opisina, yung tanggapan ngayon ng LTO, napakaganda. Yung building, nag-improve, dumami, naging maganda talaga. Madali siyang lapitan, approachable. Mabait Kakausapin ka nasubukan ko nga. Mabait. Ka talaga Anong problema, pare? Anong problema nito ganyan?
Tsaka madaling hinga ng advertising kontra. Lalo na pag may mga okasyon, no, Director, message naman dyan. Okay, magkano ba yan? Ito. Kaya, paborito yan ng mga media na nagko-cover dyan sa LTO. Dahil galante. Hindi kuripot. Yan ang kagandahan. Tulad ni, ng doon pamilyatan dyan sa Sulu, no? Governor, talagang yan ang mga taong dapat natin pamarisan ba? Hindi pa kuripot ba? Hindi, at saka madaling lapitan. Tama. Diba? Kaya nga, pinagpalan sila eh. Diba? Oo, si Papang Sakurtan, mga kaibigan, attend ng Global Business Forum sa Manila. Isa siya sa mga speaker. Imagine, attend to ng iba't ibang kilalang tanyag ng mga negosyante sa buong mundo. At isa diyang magsasalita si former Sulu Governor Sakurtan. Talagang napakagaling na tao. Napakabait. Anyway, mga kabigan, taliwas naman sa pangakong magiging sensitibo sa mga pangailangan at hinaing ng taong bayan ng gobyernong Duterte. Tila manhid naman daw ito ngayon sa sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Na direktang nagpapahirap sa bulsa ng publiko, lalo-lalo na mga kaibigan, ang mga taong maliliit lamang ang sahod o walang regular na kita. Ito ay ayon kay anak pawis Congressman Ariel Casilaw. Sa loob ng unang 2 buwan pang nitong taon ay umabot na sa 1.25 ang itinaas sa presyo ng diesel at 1.75 naman sa gasolina. Hindi naman bumenta kay Casilaw ang gasgas ng dahilan ng mga kumpanya ng langis na ang pagtaas ng presyo nito sa world market ang pangunahing dahilan kung bakit nagtataas rin ito ng presyo sa ating bansa. Sabi pa ni Casilaw, mga kaibigan, kailangan kumilos na ang gobyerno upang kontrolin ang presyo ng langis. Dahil kung hindi, magiging dahilan ito upang lalong lumala ang kondisyon ng mga ordinaryong mamamayan. Sinabi pa ng mambabatas na tungkulin din ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan mula sa mga negosyanteng walang pakialam sa mga consumer dahil ang mas mahalaga sa kanila ay ang malaking kita. Totoo naman kasi alam nyo mga kaibigan, sa totoo lang, tumataas ang presyo talaga ng mga petrolyo kung gumagalaw ang presyo sa merkado. Ang nagkokontrol ito yung OPEC. Kasi yung OPEC ay yung oil, petroleum exporting countries. Tulad ng Saudi Arabia, yan ang pag nagbaba sila ng production nila, definitely tataas ang presyo. Kasi kinokontrol ng mga OPEC member countries ang presyo ng langis. Minsan naman, pag sumobra naman sila ng produksyon, diyan bumababa, kaya nagkakaroon ng rollback ang presyo ng langis, mga kaibigan. Wala tayong magagawa dyan sa OPEC na yan. So ang kailangan natin ay talagang magtipid. Tapos magkaroon tayo ng oil exploration dyan sa may Palawan, sa Sulu Archipelago. Dahil malaki ang deposito ng ating langis. Kaya lang walang pondo upang mismong pamahalaan na magpatakbo nito. Kaya nga dyan pumapasok yung mga Shell, yung mga Caltex, yung mga iba-ibang petroleum company. So dapat dito talaga magkaroon na ng alternative dito sa mga fossil fuel. Dahil ito ang nagbibigay ng pollution, mga kaibigan. Hindi lamang yung mga dirty coal-fired power plant katulad itong ipatatayo ng SRPI dyan sa Zamboanga. Kundi maging itong mga diesel na binubuga ng mga sasakyan sa buong mundo. Ako'y nalulungkot tuwing bagong taon. Imagine, buong mundo nagsiselebrate ang bagong taon, nagpapaputok, may fireworks, pinapakita sa TV, sa television, sa CNN, sa BBC, sa Fox, sa NBC, lahat yan. Nakikita may mga usok. Yan, usok na yun, napupunta yan sa ating himpapawid, sa kaulapan. At yan ang nagdadala ng polusyon. Kaya bukod pa dyan, bukod sa mga usok, nandiyan dyan yung noise pollution.
na nakakaapekto naman sa mga ibon, sa mga hayop. Kaya maraming ibon ang nawawala ng giya pag lumilipad sila dahil sa mga ingay. Yung mga aso nga lang namin, pag nagkakaroon ng putukan, takot na takot, bahagang buntot. Di ba? Imagine niyo sa buong mundo, ganyang karaming usok. Kaya nga, katulad ng China, kitang-kita niyo naman sa mga television, sa mga balita. Yung smog, yung sa China. Etong smog na to, ito yung pinagsamang smoke at saka fog. Dahil mababa ang temperatura niyan, matagal siya bago umalis sa ating hangin. Kaya matindi ang pollution sa China. So kailangan natin yung pag-ibayuhin yung renewable energy. Diba? Yung mga tawag na green energy. Yan. Bitaw no mga kaigsunan no. Minsan ko sahay kinilaging kaning mga panghitabo diri sa atua dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. Daghan nagkayong mga panghitabo usahay di ta makasabot ngayon ani tungod lagi na sa kitang mga tao mura bag abuso na kayo ba wa ta naghunahuna sa atong kaugmaon wa maghunahuna ang uban nga naaray panahon nga mao nang magawas ang tanang mga naay mga sakit naay mga grabe na naggawasan ng mga sakit unsa mga sakit nga gubikan lagi sa atong mga katawhan pud nga wala na ipakundangan in tao magputulog kahoy, wala na ipakundangan nga magpalayag. Katulang bitong istorya sa atong ang kurman diri kato bitong magpabuto, labi na yung mga bagong tuig bitaw. Pabutog mga rebentador, unsa-unsa yung mga pabuto niya, tibok kalibutan ng mga kaigsunan. Diba? So tibok kanang aso, di mo na mawala. Correct. Diba? Buti sa Davao, wala eh. Sa Davao, walang ganyan. Walang paputok. Walang, wala. Ang maayo, di ba? Now, ug pananil gadi ganin ni kinimaho nang gikuan nila ni Tatay Digong karong nga atong presidente ng kaigsunan nga kinahanglan pag gikontrolar kana niya kanang mga manufacture of kanang mga rebentador, mga paputok o unsa-unsa pang mga makadaot sa atong himpapawid, sa atong kalangitan maigsunan ko ginabawal na siya. Apay ambot mo wala pa mo na ginabawal ng ubang ng fireworks bitaw. Nindot na siya tan-aw no. Nindot nga na sa pag-abot sa taas, mabuto na siya. Unsa mga kolor ang atong makita pero wa ta masayod nga ang epekto ana mga kaigsunan. Wa ta masayod unsay mahitabuan na mo ganin na usahay gastilan init na kaayo. Init kayong panahon karong mga kaigsunan kay glagay na nabuslot naman daw ang kalangitan nato na anay kanang muna bitang pilamen na siya no na mabuslot na siya dire-diretso na ang sidlag sa adlaw wala na ba salaan ba sumo na ang resulta ang epekto na niya ng mga aso na naapay mga uban nga walang pakundang pagputol og mga kahoy. Diba? So, asa naman ta karon magkuha ng sunan mga mo silang lagi wala man di pagkaon dong wala man tay mahimo kundili mamutol na lang tagbakawan ay baligyay mo kahoy mamutol na lang tagkahoy diha unsa-unsa magsunog na lang tayo sunog diri sunog dito atong mga kaingay diha so ang mahitabo ang epekto ng mga kaibigan kita lang gihapon ang luluoy. Sige lang ko kita kay tiguwang na. Mato pa nila nga tiguwang naman sila. Pasag na sila ay. Diba? Ang makaluluoy dia. Ang katong may bilin ba? Itong atong mga anak, atong mga apo. Gubikan lagi sa atong mga tiguwang po nga wala po tarong pag-isip. Walay tarong kining panghuna-una para sa iyang mga para sa katauhan labi na jud sa iyang pamilya una-una niya unsay makaon karon so mao sa manghitabo mga igsunan na mauna ni mauna ni ang panghitabo karon daghan nagayog mga sakit daghan nagayog mga unsa-unsang mga kalamidad adto din na anay mga linog murag sa uno talagsa naman linog sa uno talagsa naman ning bagyo talagsa rin magbaha talagsa naman sa una gani bata pa sinumbagay lang walay gamit ang pusil walay gamit ang mga sundang unsa-unsa ba diha pero pagkakaroon magkagisunan ambot na anong nainaani man ta karon no so mauna sa bagay maunang ingon silang pag-ikot sa mundo ba
Pag-ikot daw sa mundo, na siya. Kato, kamo sa unay, nana mo. Nalahi naman karon. Nalahi naman karon. So, kamo sa unay, nana mo. Nani, nakaroon, lahi naman karon. So, ato unta, hindi, ang uban nga, ingon nga motora mo sa mga tiguwang ba? Sa ilang mga advice, sa ilang mga pangandoy para sa atong kabataan nga umaabot nga kabataan karon mga kaigsunan aron nga di ta magbahay sa bagay di na sila magmahay sa mga tiguwang kay giing na ba na sila sa una pa nga inani mahimo inani ang kalibutan na daw o magpasagad lang tag paputulog kahoy magpasagad lang tag agpaso diha magpasagad lang tag pabutog unsa-unsa na naapay mga sakyan na ng pastilan nga usok diri usog bubuga gani nag usok ng sakyanan mura nag nukos bitaw kaitom na magsunod ana pastilan wate murag agkitran pag uli na sa bala ang ilong itong kayo murag nukos lami na alam niyo mga kaibigan nukos speaking of pusit bumili ako ng pusit sa KCC 120 kilo sariwa pumapalag-palag pa ilan huli gani ko tapos nukos, bumili nukos. Bumili rin ako ng kuratsa. Nako, sarap. Imagine sa KCC mga kaibigan sa supermarket nila 300 pesos lamang ang kilo ng kuratsa. Tapos punta kayo sa Aderos Flea Market, 500 ang kilo ng kuratsa, 400. Ay, grabe mga presyo diyan sa Aderos Flea Market. Akala mo gold-plated yung kuratsa nila. Alam niyo mga kaibigan, napakamahal ng bilihin diyan sa Aderos Flea Market. Sa Giwan? Sa Giwan. Hindi natin alam kung bakit napakamahal dyan. Alam niyo, siguradong pag napakamahal ang tinda, lahat yan mga Pilipino. Mga Pilipino gusto one time, big time. Gusto kagad malaki ang kita. Hindi katulad ng mga incheck. Kahit maliit ang kita, tuloy-tuloy ang benta. Yung KCC nga, nagagawa nila. Imagine, ang kilo ng nukos 120. Pumunta ka sa Aderos Flea Market, 180. Ang kilo ng bangus, 120. Punta ka sa Aderos Flea Market, ang kilo ng bangus, 190, 200. Bumili ka ng ulang, yung hipon na malalaki. Ang presyo ng KCC, 550. Punta ka sa Aderos Flea Market, 750 yan. Yung kuratsang nabili ko, nako, ang taba ng kuratsa, sarap ng aligi. Imagine, 300 pesos isang kilo. Bumali ako sa sa sponsor natin sa Mindanao Examiner, pabali ng sweldo kasi malapit na naman. Bumili ako ng 3 kilong kuratsa. At saka bumili ako ng kalahating kilong alabar sauce. Nako po. Ay, sarap. Tapos kamay, Tapos nagluto ako ng ng munggo sprout. Wow. Tauge. Nilagyan ko mga kaibigan ng tokwa, pritong tokwa. Ay, nako, sarap. Imagine, murang... kung gusto nyo ng murang bilihin, dyan na kayo pumunta sa KCC Supermarket. Yung galunggong nila, minsan yung tamban, 25 pesos ang kilo mura talaga. Yung tamban, marami lang maarte dyan. Hindi ako kumakain ng tamban. Ang arte-arte. Allergic ako dyan. Madaming kaliskis dyan. Maraming tinik yan. Ang kinakain ko lang, Spanish sardines. Wow. Hindi niya alam yung Spanish sardines, gawa rin sa tamban. Kita niyo mga kaibigan, yung kayabangan ito, ilang mga Pilipino. Hindi sa tako may tamban. Malansas mucho sa mga skama, mucho sa tunok, matinik. Kinakain ko lang Spanish sardines, yung ganto ganon. Hindi niya alam, yung Spanish sardines, gawa rin sa tamban. Hindi ako kumakain niya ng tamban. Ang kinakain ko yung smoked fish lang. Smoked fish, tamban pa rin. Kita niyo mga kaibigan, ka-ipokritohan ng mga iba, kayabangan ng mga iba. Hindi ako kumakain ng leeg ng manok. Kinakain ko yung drumstick lang. Ako. Alam niyo ba mga kaibigan, yung leeg ng manok 60 pesos lamang, 1 kilo. Diyan sa KCC, yung 1 kilo ng kanilang ground pork, 160. Yung 1 kilo ng kanilang ground beef, 180. Yung 1 kilo ng kanilang laman na baboy, 165. Ang 1 kilo ng baka, laman ng baka, mga 180. Ano pang hahanapin nyo?
Siguro sa palengke, mahal yan. Ay, siyempre, mahal. Sa palengke, sasabihin sa'yo nagtitinda ng baka, ay, native kasi to. Damo kinakain yan. Tapos bumili ako ng yung isang kilo ng kamatis na binili ko sa KCC, 20 pesos. Ang lalaki. 20 pesos mga kaibigan. Ang laki-laki. Tapos meron silang mga kuhol. Alam mo yung kuhol? Snail. Nako. Ang isang kilo, 18 pesos. Sarap. Paano yung kuhol galing dito sa atin, ha? Galing dito yun. Yung kuhol na sa mga... Bukirin. Hindi, marami. Snail. Marami dyan. Yung suso ba? Suso. Ayun na nga. Ang sarap niya. Igagata mo. Ang style ko dyan, pinapakuluan ko muna. Hanggang sa lumambot sa pressure cooker. Pag lumambot na yan, saka ko igigisa sa bawang, sibuyas. Tapos lalagyan ko ng gata. Pag kumulo na yung gata, saka ko lalagyan ngayon ng magic sarap o magic alat. Kasi maalat, puro asin. At lalagyan ko ng bitchin. Ngayon pag uwi ko bukas sa Maimbong, bibili ako ng kambing sa KCC. Mura ang kanilang kambing. Kasi ba, pang kumakain ba ng kuhol kaya? Pag ako nagluto, si Papang Sakur Tan kumakain. Kumakain yan, basta ako nagluto. So bibili ako ng kambing at gagawin kong papait tsaka kaldereta. Sarap. Sa KCC. Yung siguro sa mga rice meal. Pero yung kuhol yung kuhol kasi yung parang suso, yung matulis yung dulo. Tapos ang style kasi ng KCC, tinatanggal na nila yung laman doon sa shell. Kaya laman na lang ang huhugasan mo na siya maigi. Sa Santa Cruz 18, 20. Sa Santa Cruz 50, 60. Sa Santa Cruz Market dyan sa Bagsakan. Napakamura mga kaibigan. Lahat mura sa KCC. Yung mais nga nila, 1 kilong ng mais na luto na, sweet corn, na 35 pesos lang ang kilo. Ang lalaki pa. Samantala, kung bibili ka dyan sa labas ng Saporama, magkano yan? 60 pesos, ang liliit. 4 na piraso. Kaya kung gusto nyo makamura mga kaibigan, dyan na kayo magpunta sa KCC. Ito ay ginagawa natin out of public service. Hindi ito dahil pinaplug namin yung KCC. Ito ay dahil para malaman ng tao kung saan ang mura, malinis pa. Yes. Gusto nyo bang pumunta kayo sa public market dyan sa likod ng Zamboanga City Police Station? Paglabas nyo, amoy market na rin kayo. Damo, langaw. Ang baho. Pasensya na sa mga kumakain na nagmimerienda kayo. Talaga napakabaho. Napakabaho dyan sa Central Public Market sa downtown. Napakabaho. Paglabas nyo dyan, amoy palengke na rin kayo. Nakadikit na sa damit. Tapos napakamahal pa ng mga bilihin. Di ba? Bakit pupunta pa kayo sa palengke? Mahal na, mabaho, marumi pa. Di dyan na lang kayo pumunta sa KCC. Mura. Supermarket. Pati itlog. Alam nyo ba mga kaibigan, yung 1 litro ng mantika, 55 pesos. 1 litro, palm oil. Yan ang ginagamit ko ngayon, palm oil. Mahal yan sa labas. Oo, mahal. Kasi ang 1 kilo ng, ang 2 litro ng palm oil nasa mga 265. Yun, 1 litro, 55 pesos. Naka-plastic na siya, per liter na siya. Tapos yung mga manok nila napakamura, 115 ang manok, presyo 1 kilo. 135 sa labas 135 sa labas. Pumunta ka sa palengke, may kasama pang libre langaw yan. Diba? Mga kaibigan. Kaya ito, bukod sa KCC, meron pang isang mura. Yung Shaporama, dyan sa may City Mall sa Tituan. Mura pa rin ang mga karneron. Kung gusto nyo makakamura, bukod sa KCC, sa City Mall. Meron pang isa, mahal, sa Yubenko, yung Go Real na meat shop, mahal dyan, huwag kayong bibili dyan. At saka sa Go Real dito sa Putik, yung meat shop, mahal dyan. Ang style kasi ng meat shop, itong Go Real, ay nilalagay nila, kalahating kilo ang presyo. So pag unang tingin mo, mura. Ayun pala, mahal kasi kalahating kilo lang yung presyo nila. Ang laki-laki pa. Kanyari, yung kanilang giniling nakalagay doon, 110. Ang laki, 110. So, akala mo naman, 110 per kilo. Yung pala, 220. Kaya kung gusto nyo makamura,
punta kayo sa KCC, murang-mura mga pagkain dyan sa supermarket, dry foods, seafoods, lahat, mura. At pangalawa, ang second option nyo, sa Shaporama, dyan sa may City Mall. Mura din dyan. May Shaporama dyan sa City Mall. Meron. Yung Shaporama Supermarket. Mura din dyan. At yung isang kilo ng ground beef nila, 180. Kapareho lamang ng KCC ang presyo. Meron din sila mga bangus, mga itlog, isda, marami. Daing meron din sila. So yun mga kaibigan, yun ang aming mga tips sa inyo. Dahil lagi kami namamalengke. Yung itlog kasi sa labas, 8 eh. Oo, sa tindahan, bumili ka, mahal eh. Di ba? Sa Shaporama, sa supermarket, sa City Mall, mura yung isang tray ng itlog, ang lalaki pa. Kaya pwede kayo maglaga. Ang gawin nyo sa itlog, ilaga nyo lang mga kaibigan, lalo na yung mga bata. Huwag nyong pagsisilbihan ng sunny side up o kaya omelette. Napakataas ng salmonella dyan at kolesterol. Pero paglaga, okay siya. Kasi unang-una, wala namang mantika. So basta nilaga steam, napaka-healthy yan. Di ba, brother? Lahan tayo. Kung makakatok-katok na yung PA natin, nagutom tuloy dito. Nagutom lang. May mga istorya kanina. Tamong chismis niya kasi mga kaigsunan. Parang kagutom ba? Anyway, murag happy na po. Kaya napakabilis po ang orasan. So, manamilit na mga kaigsunan. Hinaot nga kamudihan. Nahatagan na mga impormasyon. Tama. Mga chismis. Nga, balansi-balansi na itong mga kaigsunan. Kinilang po lang inyong parente. Ang inyong igsuons, kanginan, si Abdel Lisa. Mayon nga dahil salamat. O mayang hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat sa brother. Mga kaibigan, magkakaroon kami ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, yung aming programa. At sasabihin sa inyo ni Brother Abdel Diza yan sa mga susunod na araw. At itong partnership namin sa Armed Forces of the Philippines ay isang public service at para sa lahat. So abangan niyo yan mga kaibigan, napakaganda niyan. Ang maganda sa ating programa, nasa website ng Mindanao Examiner. Makikita niyo sa MindanaoExaminer.com. Hindi tayo katulad ng mga ibang radio station pagkatapos mo magdaldal, wala na. Itong programa natin, araw-araw nasa website yan. Dahil sponsor natin ang MindanaoExaminer.com. Kaya kung gusto niyo maging sponsor, i-contact niyo lang, puntahan niyo sa opisina si Brother Abdel Diza sa Radyo Mindanao. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Pasalamat muna tayo sa lahat ng mga nakinig sa atin. Hanggang sa susunod hanggang Lunes kasi uwi ako ng Sulu. Kasama ko si Papang Sakortan. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, si Brother Abdel ang uupo. Ito pa rin ang inyong balinggo na Lucinto, nagsasabing maraming salamat sa lahat. At sa lahat ng mga nagbasilan sa Lutawi-Tawi, Sabah, Malaysia, Zamboanga Peninsula. At itong pinatutugtog natin ay para sa lahat ng mga kurakot. I love you, Mama. Chup chup.